And what's up, farmers? Sa lahat ng BIP and non-BIP farmers ng Pixel, shoutout sa inyong lahat. And for today's video ay mapapanood nyo paano kumita ng 10,000 berry na profit in 3 days farming ng Watermint. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, please do subscribe and hit that like, pump that like and notification bell button para lagi kayong updates sa aking channel. And yan nga guys, no? Shoutout sa aking mga kaibigan dyan sa Facebook, kaibigan ko dyan sa TikTok at sa aking YouTube channel. Shoutout sa inyong lahat at maraming salamat sa pagsubaybay sa aking munting YouTube channel guys. So for today's video, dito ipapakita ko sa inyo ang diskarte paano ko nagwa-watermint farming. And sa video na ito guys, makikita nyo paano mag-withdraw ng berry gamit ang coins.ph wallet at GCash. Kaya huwag kayo mag-skip at panoorin nyo lang tong video na to hanggang dulo at para masabayan nyo paano mag-cash out na gamit ang coins.ph at GCash. At kung sa inyo guys, kung wala pa kayong mga coins.ph guys, andito lang yan sa description ang link para maka-register kayo at makaiwas kayo sa phishing link guys. So ayan nga guys, no? Disclaimer lang guys, sa video na ito, hindi po ako financial advisor expert. Nor hindi ko rin kayo in-encourage mag-invest sa platform na ito. Dahil pwede naman kayo maglaro dito ng free. At syempre, kung gusto nyo nang maranasan kumita, kailangan natin mag-risk kahit konti, no? So ang lahat na mapanood nyo sa video na ito ay for entertainment purpose only. At ang pag-invest sa crypto ay meron talagang nakaagibat na malaking risk. So pwede kayong malugi dito. So meron akong ginagawa dito na baka hindi mag-work sa inyo. At dahil ako ay medyo may alam na sa crypto, baka sa akin lang mag-work yung discarding ginagawa dito guys. So kung hindi nyo nga alam ginagawa nyo dito, ay do your own research lang lagi guys, no? Research and invest only what you can afford to lose para hindi masakit sa loob nyo if ever man hindi tumagal ang kitaan sa ganitong platform. So ayan na nga guys, no? Kung makikita nyo, no? Lahat ng lands na to guys, ito yung mga lands na pinagtataniman ko ng watermint. So today ay ang gagawin ko lang dito ay puro harvesting lang guys. So puro harvest ang gagawin ko sa video na to. Lahat yan 14 waterlands. So kung makikita nyo itong mga waterlands na to guys, ibu-bookmark nyo na lang or ilista nyo na lang sa inyong notebook para hindi kayo mawala, no? So bali ang ginawa ko dito guys, for 3 days. Umabot din ng 3 days to. Sa unang araw, sample sa unang araw kung naka-harvest ako ng energy sa sauna. Ang ginagawa ko, every 400 na nakukuha ko sa sauna launch ay puro pang tanim lang. So I think sa isang araw makapagtanim ka sa 2 lands. So matotal lahat 'yun tanim sa isang araw. Sample, isang land ang makuha mong 400 sa sauna na energy, isang land makatanim ka na niyan. So in other 8 hours na naman, pag harvest mo ng 400 energy, tanim ka na naman ulit sa kabilang land. Ganun lang ginagawa ko guys hanggang sa ma-complete ko yung 3 beses na pag-claim sa sauna pool at sauna lunch at 1 beses sa sauna pool. Every day yun guys, no? Ganun. So ngayon, kung makikita nyo sa video na to, puro harvest na lang gagawin ko dahil natapos ko na yung 3 araw na yun. Kumaga, gumawa ako ng sarili kong task. Bali, naging busy ako sa pagtatanim ng watermint. Hindi muna ako sumasali sa mga pa-event ni kasi ang plano ko talaga dito sa BIP ko ay titingnan ko kung magkano ang mai-profit natin o ROI sa pag-subscribe natin sa BIP, no? Kasi sa pag-subscribe ng BIP, doon ka lang makakapag-withdraw ng berry token na ma-generate mo dito. So ayan na nga guys, no? Buong VIP subscription ko ngayon guys, yung ipapakita ko sa buong pag document ko bilang VIP player. Ganun lang ginagawa ko.
tanim watermint, harvest sa beehive, harvest sa coops. Ayan. Para makikita ko kung magkano talaga ang kitaan. Actually ngayon guys, ang kinikita kong berry dito, pure profit na to guys, no? Kasi sa mga previous video ko guys, naka first and second withdrawal na tayo. So, ngayong video, ipapakita ko yung third withdrawal naman natin. Ayan. So, paldo-paldo na naman tayo dito guys, no? Kung makikita nyo yan, nag-aim talaga ako ng 100,000 berries sa account ko na to, no? Etong account ko na to, ito yung pinaka main kong account. Yan. So pino-focus ko talaga ipa-level up ang mga skills nito guys. So as of today, yun nga, no, kung makikita nyo, farming lang, pure farming pa lang ang ginagawa ko. Actually guys, ang pinalevel ko dito is farming and winery. Bakit Lislap? Bakit yun ang pinofocus nyo? Farming po at saka winery. Actually guys, kung makikita nyo guys, yung game, ang backbone nito is energy. Sa pamamagitan ng energy, doon ka makakapagawa ng task para makapag-generate ng berry. So, alam nyo na, no? Ayan yung berry natin, nakukolect natin berry. Yan ang ma-convert natin into a real money. So, paano yun? Paano yung Lislap? So, sa video na to guys, wag nyo i-skip para malalaman nyo lahat ng katanungan sa inyong isip, no? Paano i-convert ang berry sa totoong pera. So, ayan na guys, no? Maraming salamat sa mga nag-stay tuned dito at tumagal sa video na to, no? Ayan, eto makikita nyo talaga ang diskarte, paano kumita ng pera online. So, sa mga walang trabaho dyan o mga professional tambay, imbis na magtitambay-tambay kayo dyan sa tabi-tabi at walang ginagawa. So kung may time kayo, maglaro na lang kayo ng Pixel kung tutuusin. Andito lang ang link sa description na yan, paano mag-register sa Pixel, no? I-drop down ko na lang yung link ko dyan at para makaiwas kayo sa phishing link once again. Kasi maraming mga scammer dyan sa online. So may mga link na ipapasa sa inyo. Yung pala phishing site, limas yung pera nyo sa GCash o crypto wallet nyo kung nagkamali pa kayo ng link na pinasukan. Dito na kayo sa description ko at sure na sure hindi kayo mai-scam, no? Yan, dahil actually guys, ako guys, more than 5 years na ako nagki-crypto. So malaki-laki na rin ang kinikita ko sa crypto at marami na rin ako naipundar na mga asset. Yan guys, no? Kung makikita nyo guys, napaka-enjoyable laruin tong Pixel na to. Ako actually for today, ilang days na ba natin ngayon? Hindi ko na matandaan kung ilang days, ilang months na ako. Tingin ko, kasi ako December ko inactivate tong VIP eh. December 13. Ayan. So until now, ngayon ay January na. Hanggang ngayon kumikita pa rin ng pure profit itong Pixel VIP account ko guys. So hindi ako nagsisisi dahil nag-invest ako dito dahil bawing-bawi na ako, no. Yung capital ko dito na 1,800. Actually 1,800 lang na capital ko dito noong mura pa ang pag-VIP, no. Ngayon nakaka-harvest na ako ng almost 4,000, 3,000 per withdrawal. At kung gusto niyo makita at masaksihan 'yon, andyan sa sa description ko yung mga link ng mga YouTube videos ko na live ako nagwi-withdraw. So sa ngayon guys, puro mga content sa video ko na YouTube channel, makikita nyo yung mga withdrawals. So live na live yun, live na live kong ginagawa yung mga withdrawal ko sa mga videos na yan. Ayan. So ngayon natutunan nyo na paano dito ang diskarte, paano kumita ng berry at i-convert sa totoong pera. Ayan. So swerte nyo talaga guys. At makikita nyo yung mga diskarte ko dito, paano ko ginagawa yung mga veterans move natin dyan sa pagki-crypto, no? Kung masasabi nyo, lugi pa ba kayo dyan sa ininvest nyo na kakarampot lang yan para sa akin. Pero sa karamihan naman yan siguro mahirap mag-invest dahil nahihirapan silang makabuo ng pang-capital. Oo, naintindihan natin yun. So ayan guys, kung kayo naman ay magre-risk, subukan nyo. Ayan. Mas nakakapanghinayang kung hindi nyo susubukan eh.
Ay, hanggang sana all na lang lagi. Sana all. Ayan o, kung makikita nyo guys, halos malimas ko na lahat ng mga waterlands. Lahat ay harvestan ko na at marami-rami rin ang naipon kong water mint. So maya-maya lang pag naubos ko ng harvest to, yan ibebenta na natin kay Hazel. At dyan makikita nyo kung magkano ang kinita ko sa araw na yan ng pag-harvest ko. No? Nandyan ang date sa ibaba, makikita nyo kung anong date yan, anong oras, anong araw yan, no? Makikita nyo, no? At yan, wala na kayong ibang hahanapin na video. Ito lang yung video na Tagalog na, no? Tagalog version, wala nang English pa na iba niyan na minsan karamihan naman sa atin hindi mo naman masyado marunong sa pag-intindi ng English. So tulad ko, hindi ako masyado nakakaintindi ng English kasi undergraduate lang tayo, no? Hindi naman sabi undergraduate, nakagraduate naman, pero 2 years lang natapos natin. Pero eto, nagki-crypto lang tayo ngayon. Ito yung pinaka-backbone ng kinikita ko ngayon bilang professional crypto enthusiast. Professional na. Bali, ito, ako lang guys, no? Nagki-crypto ako since 2014. Doon ko nakilala si Bitcoin. Unang-unang nakilala ko si Bitcoin. Ayan. Simula noon, nung nakilala ko si Bitcoin, nakilala ko si Ethereum. Ayan, nakilala ko si BNB. Doon ako natuto paano mag-crypto, paano mag-transfer sa mga wallet. So, masasabi ko, maraming beses na rin ako na-scam. Yan, no? Unang-unang na-scam ako since 2014 pa. Hindi ako naging curious ako lalo. So, ang ginawa ko, try lang ako ng try. Yan. So, masasabi ko sa inyo guys, may mga lugi ako nung times, pero lahat ng nalugi ko o na-scam sa akin, nabawi ko naman. Dahil sa mga experiences ko sa mga previous platform. So, ayan, na-develop yung mga skills na paano mag-analyze sa isang platform, kung kikita ba o hindi. Ako, isang tip ko lang, no, guys, no. Sa pag-crypto at pagpapasok sa mga platform na mga ganito, mga play to earn, mga investment site, dapat alamin nyo muna yung background ng isang platform. Alamin nyo kung sino yung nagpapatakbo ng platform na noon. Kung ano yung mission and vision ng isang platform na yun. Malay mo, pakalipas lang ng isang buwan, meron nga, hindi pa nga umabot isang buwan, isang linggo lang, sarado na eh. yan ang masaklap dyan eh, yung pagpasok mo ng ano. Kaya ngayon, yun, sinusunod ko yung advice ng iba na invest only what you can afford to lose, no, guys, para hindi masakit sa loob nyo kung if ever. Yan nga guys, no, kung isa pang tip na ma-advise ko sa inyo, no, pagpapasok kayo sa crypto guys, kailangan matuto kayo tumingin ng chart. So kahit paano, pag-aralan nyo rin paano mag-trade. Kahit mga basic trading analysis lang guys, kahit support and resistance lang, price action, yun, kahit yun, pag-aralan nyo talaga yun. Kailangan marunong kayo tumingin ng chart sa pagte-trade ng crypto. Para pagpasok nyo sa mga platform na ganito, tulad nito, play to earn na to, may minomonitor dito na token, yung berry, which is yung berry, yung price ng berry, kung babagsak ba or lilipad na, papaldo ka. So, dito na rin sa description yung link kung saan ako nag-check ng price action ni berry, no guys, kung kailan magmumura ang price ni berry. Kasi kung saan nagmumura yung crypto, kung saan bargain yung presyo niya, doon tayo dapat mag-invest, doon tayo bibili sa pinakamurang price. Kasi ngayon, kung makikita mo yung token, may potential, no? May potential talaga. Marami siyang pwedeng paggamitan. So, yung supply and demand noon, gumagalaw yun. So, the more na less ang supply at the more ang demand, doon tumataas ang presyo ng isang crypto, guys. Tulad ni Bitcoin, guys. Pag tumaas at bumaba si Bitcoin, kasi yan ang pinaka-mother sa lahat ng crypto, no? Pag tumaas ang presyo ni Bitcoin, sumusunod lahat yan. Lahat ng mga altcoins na yan, like Ethereum, BNB, Tron, Luna, kung ano-ano pa yan, mga bagong nagsiusbungan na mga token o crypto, guys.
Sumusunod lahat yan kay Bitcoin. Kaya, ayan, kung tulad niyan, no, makikita nyo, no, ina-analyze ko dito lagi yung price ni Berry. Kung ano yung price niya, kung maganda na ba mag-cash out o kung hindi pa maganda mag-cash out. Nasa sa'yo yun. So ako ngayon guys, for the sake of this video, talagang magka-cash out ako dito ngayon guys. Kahit napakamura ng presyo ni Berry. Kung makikita nyo, no, 0.3 ang price ni Berry ngayon. For the sake of this video, ipapakita ko sa inyo paano ko siya kina-cash out gamit ang Coins.ph at paano ko siya i-cash out gamit yung GCash, no? From Coins.ph to GCash naman. Ang purpose ko nun guys, bakit ako nag-cash out? Paano ba yan, Dislap? Pababa yung presyo ng Berry, nag-cash out ka? No. Sabihin natin, mas okay din sa akin na nag-cash out ako dahil para hindi masyado maapektuhan yung mga na-harvest kong berry. Ang gagawin ko dyan ngayon, sa berry ko na yun, i-convert ko yan sa ibang token at ilalagay ko doon sa isang platform na i-investan ko para tumaas. So, gagawa ako ng isa pang video nun at susubayabayan nyo yung next video ko. Ipakilala ko yung isang token na yun kung saan ko i-transfer yung na-convert kong berry to peso and peso convert to another token. So, ayan guys, no? Abang-abang lang kayo, no? Ito talaga yung diskarte ko niyan guys. So nakita ko bumababa ang berry. O yan, kung makita nyo, no, may 100,000 na yun na ano. Ito na guys, ang live na makita nyo withdrawal. I-convert ko yan sa ibang token. Dahil yung sa isang token na in-analyze ko, pumping and pumping lang siya guys. Tumataas yung presyo. So doon ko muna ilalagay yun. So habang pababa si berry, yung isang token naman tumataas. So ganun lang diskarte guys. Para hindi lugi, no. Pag na-transfer mo naman yun, patuloy ka rin ulit laro nitong pixel. Generate ka lang ng berry, ganyan gano'n. So, makita ninyo guys na magwi-withdraw na tayo ng ating berry gamit ang Ronin extension o Ronin wallet. Yan, no, kung makikita nyo, no, o yan. Yan ang kinita natin ngayon guys. So, may fee na, transaction fee na 6,000 berry. So, ang ma-withdraw natin is 108 lang, no, guys. So, makikita nyo, no. Ita-transfer ko na ngayon yan sa aking Ronin wallet. So, subaybayan nyo lang guys. Ganito lang yan ang pag-withdraw guys. O yan, successful na, di ba? No, makikita nyo, no? Ngayon, check na natin ngayon sa Ronin wallet natin, no? Ayan, close muna natin yan. Makita nyo, ayan, naka-transfer na siya, nag-success na siya. So, ang next natin gagawin, i-check natin. O yan, no? Makita nyo, no? Pumasok na sa wallet natin, sa Ronin wallet. So, i-check na natin ngayon yan. Click natin yung extension, Ronin extension natin. So, ayan, kung makikita nyo, ayan, nasa 4,196 pesos ang ating na withdraw ngayon. So, ayan, 108,000 berry, no? Ayan, no? Kung makikita nyo, sulit na sulit. Paldo na naman tayo, guys, sa paglalaro ng pixel, no? So, ayan, from Ronin naman, ang gagawin natin, from Ronin, ita-transfer naman natin yan sa Coins.ph. Pero paano gawin yun? Dapat i-convert muna natin yung berry into USDC coin. Yan. From berry to USDC coin. So i-convert muna natin. Punta tayo sa Katana Swap. So hanapin muna natin yung Katana Swap. Saan yun? At ayan. Makikita nyo. Andito na tayo sa Katana Swap, no? Ito yung platform kung saan pwede nyo i-trade yung berry nyo into USDC, AXS, or Ronin. Ayan, ganun lang guys. So, i-connect nyo yung wallet nyo sa Ronin. Ayan, so, para mag-reflect yung na-harvest nating berry. So, i-max lang natin yan. Pag-click nyo ng max, ayan, kung makikita nag-reflect na siya, i-select na natin yung coin na ipag-convertan natin. So, i-convertan natin sa USDC coin yan. Dahil, bakit USDC coin? I-convert mo sa USDC coin para yan USDC, yan ang pwede mong i-transfer sa coins.ph, no? USDC from coins.ph. Yan. Makita nyo, no? Convert na natin yung berry natin sa USDC. At once pag na-convert na natin itong berry natin into USDC coin, so kung makikita nyo, no, successful na, no? Ganun naman ang gagawin natin. Next natin gagawin is ita-transfer naman natin yung USDC coin na yan na 74 USDC. Transfer it to coins.ph. So, paano yun, Lislab? Eto na nga, no? Dito na tayo sa video na to, no? Subaybayan nyo lang paano ko ginagawa, no?
Yan, step by step ko papakita sa inyo paano nyo i-convert ang Berry to USDC, then transfer USDC to coins.ph. So, at ngayon guys, no, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-transfer sa coins.ph yung ating withdraw sa Pixel. So, pasok muna tayo sa ating coins.ph tulad nito. So, click portfolio, hanapin nyo yung USDC. Yan. Nakita na natin yung USDC. Ito. Click natin to guys. Click nyo yan guys tulad nya, no? Click na natin yung transfer. Pag-click natin sa USDC coin. Click transfer. Ito. At click mo tong deposit. Yan. Click deposit USDC. Yan. Pag-click nyo ng deposit USDC, hanapin nyo yung Ronin. Ito. Ronin network. Kasi yan ang compatible dun sa wallet natin. So, ayan guys, kung makikita nyo, ito na yung address na kailangan natin transferan ng USDC from Ronin to coins.ph. So, i-copy natin to. I-copy natin yan. Punta na tayo sa Ronin wallet natin. Pasok natin sa Ronin wallet. Click nyo yung transfer. So, kasi nandito na yung USDC natin, no? 74 USDC na withdraw natin sa Pixel online sa paglalaro. So, click natin yung transfer. Pag-click transfer, kung makikita nyo ito, Pixel. From Pixel to, lagay nyo dito. I-paste nyo yung kinapi natin doon sa coins.ph. Ngayon, nakita natin invalid address nakalagay. Okay lang guys. Ang gagawin natin guys, papalitan natin yan. Ito. Burahin nyo to. Click nyo tong 0 at saka X. Burahin nyo yan. Lagyan nyo Ronin. Palitan nyo ng Ronin. Tapos, double dot. Ayan. Kung makikita nyo guys, wala na yung kulay-pula. So, valid na siya. Naging valid na siya, no? So, click natin yung asset. Click ng asset, click natin tong USDC coin. So, meron tayo 74.5787 USDC. So, click mo yan. And now, click natin yung max. Yan. Pag-click natin ng max, click next. Ngayon, meron pa tayong free transaction. So, sa free transaction lang tayo guys. So, click natin confirm. Nakita nyo guys, ayan. Ngayon, maghintay lang tayo ng 8 minutes o 10 minutes bago mag-transfer yun sa ating coins.ph wallet. So, paano mangyayari yun? Natin dito sa others kung mag-reflect na siya. Guys, no? Kung makikita nyo, no? Andito na yung receiving na yung USDC natin. So, success na yan siya guys. Hintay-hintay na lang natin ng konti. Papasok sa ating wallet o mag-reflect sa ating wallet. Ayan, kung click nyo yan guys. Ayan, no? Makikita nyo, ayan. Yan ang marireceive natin galing sa Ronin wallet. So, hintayin lang natin konti. Pag nagkulay green to, mag-successful yan. Magre-reflect na dito yan. Yung 74.5 na USDC. So, ayan, hintayin lang natin guys. Refresh lang natin ulit. So, as of now, 8:29 AM. Makita nyo, no? Para makita natin kung anong oras papasok. Yan. 8:30 daw. Papasok ng 8:30. Hintayin natin. Pag 8:30 na, papasok sa i-fast forward ko na yung video. So, ayan na nga guys, no? Pumasok na ating USDC sa ating coins.ph galing sa Ronin. Kung makikita nyo guys, click natin yung Ronin. Ayan, no? Pumasok na siya guys. So, wala na dito yung USDC na transfer natin from Ronin to coins.ph. So, nandito na siya ngayon guys. Kung makikita nyo, eto na siya ngayon guys. 74. So, anong gagawin natin ngayon guys? Paano siya ma-withdraw? Ang gagawin nyo, i-convert natin to pesos. So, ang gagawin natin, punta tayo sa Coins Pro. Click natin tong Coins Pro. Hanapin natin yung pair na USDC PHP. So, tulad nito, ito yun guys, oh. So, ayan guys, kung makikita nyo, available natin is 74.575. Ayan guys. Kung ang gagawin natin guys, para ma-convert siya agad sa,
i-click lang natin yung market order. Ayan. Pag-click ng market order guys, click natin tong full amount o 100%. Yan siya guys, max natin. Then click natin yung sell USDC. Ano. So ayan guys, makita nyo market was self created. Ayan. Kung makita nyo guys, na-transfer na natin yung ating USDC to pesos. So magre-reflect dito yun sa portfolio natin. Kung makikita nyo guys, ayan na nga guys, no? Pumasok na sa pesos yung ating USD 74 USDC guys. So ayan guys, pumasok na sa pesos ng ating kinonvert na USDC. So ang gagawin natin, paano siya i-withdraw na naman sa GCash. So ang gagawin natin, punta lang tayo dito sa portfolio. Tingnan natin home. Yan. Makikita nyo guys, nandito na siya. So gagawin natin, tingnan natin tong Philippine Money. Yan. Pag-click natin tong pesos o Philippine Money, yan, meron tayo 4,167. I-cash out natin. Pag-click natin ng cash out, hanapin natin yung GCash. Click natin yung GCash. Nakita nyo. Click GCash. Yan. So, pipili tayo ngayon guys. Ito guys, within 10 minutes, may fee lang siya ng 10 pesos sa InstaPay. Pero kung dito ka sa PisoNet, next day yan siya, pero free. So, ang gagawin natin, dito lang tayo sa InstaPay. Yan. So, lagyan natin max. So yan, pag-click natin ng max at click natin next, ito ang lalabas. So ang gagawin natin guys, lagyan natin yung pangalan natin. Yan, Lisandrino Laplana, account number o mobile number, dito lagyan natin yung number na ginagamit ko sa GCash. So lagyan natin to. Zero 0915, ayan. Ngayon, option na lang maglagay ng notes. So, ito, lagyan lang natin ng payment. So, ayan guys, kung makita nyo, kompleto na yung ano natin. Lagyan natin yung pangalan natin at saka yung number natin na GCash na ginagamit natin na nakakonect sa coins.ph. So, ayan, click natin next. Makikita nyo guys, ito na siya guys. So, payment, may fee na 10 pesos. Click na natin confirm. And guys, kung makikita nyo, mayroon authentication code na mag-send sa ating cellphone na code para matransfer na natin yung ating coins.ph pesos sa GCash. So, hintayin na lang natin guys sa cellphone ko. Ito na nga guys, no, pumasok na sa GCash natin yung ating transfer sa coins.ph. Kung makikita nyo guys, ayan, successful na. Coins, your cash out to GCash is complete. Thanks for using coins.ph. Yan guys. So, around 8:37 AM ngayong araw, pumasok yung ano natin, coins.ph sa GCash. So, January 22, Monday. Then guys, thank you so much. Ang transaction natin from coins.ph pumasok na sa ating GCash. So, eto na guys, pumasok na yung 4,157. So, thank you so much guys. Kung ngayon ay may natutunan kayo kung paano natin i-withdraw yung ating berry galing sa Ronin wallet to coins.ph, then cash out to GCash. So, ayan guys, pwede na natin siya i-withdraw anytime sa GCash. Pwede natin gamitin from load o buy and sell din natin to. So, thank you guys. See you again on the next video. Thank you so much.